And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, hindi ko po alam kung ano ang magiging reaction nyo at opinion nyo mga kapatid sa balitang ito. Pero mga kababayan, ganito na ba kababa ngayon mga kapatid ang moral ng ating Senado? Mga kababayan, sa kalagitnaan di umano ng sesyon ng Senado mga kapatid, ay bigla pong nabulabog itong ating mga senador. Dahil mga kababayan, habang nagsisession po sila, ay bigla na lamang mga kapatid nangamoy tsongke yung buong session hall ng Senado. Yun pala mga kababayan, meron pong isang staff ng isang senador mga kapatid. Take note guys, isang staff ng isang senador ang gumamit ng tsongke sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado. Sa madaling sabi mga kapatid, habang nagsisesyon po itong ating mga senador, habang nagbabalangkas sila ng mga batas sa loob ng session ng Senado, abay nagpat session din ng tsongke mga kababayan itong isang staff ng isang senador. Diyos ko mga kapatid, ganito na ba kababa ang moral mga kababayan ng ating Senado? To the point mga kapatid na nakakapasok na sa Senado itong mga ipinagbabawal sa batas mga kapatid na mga substance tulad ng tsongke o marijuana mga kababayan. Kahanga-hanga talaga mga kapatid itong leadership ngayon ni Chis Escudero. Kung ano-ano na lang kababalaghan at kabulastugan mga kapatid ang nangyayari ngayon sa ating Senado. Binaboy po nila mga kababayan itong ating Senado. To the point mga kapatid na masasabi na natin ngayon na wala na talagang kwenta itong ating Senado mga kababayan. Dahil kung ano-ano mga bagay na lang mga kapatid ang nangyayari dyan sa loob ng ating Senado. Unang-una, di ba? Kung mapapansin nyo, isang magnanakaw, kinonsinte ng mga senador. Ngayon mga kababayan, pati pagchuchongke mga kapatid, pati pagmamariwana, nasa loob na ng session hall ng Senado. Diyos ko po. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Grabe mga kabatid, Staff ng isang senador. Ang tanong mga kababayan, sinong senador kaya ito? Ito mga kapatid, abangan natin, baka banggitin po ang pangalan ng senador mga kababayan kung kaninong staff ito. Tuloy. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa... Ito mga kapatid, itong birthday party na to ni Villanueva, ito may hula ako dito mga kababayan. Kaya ganito siguro kabongga itong mga kapatid, itong birthday party ni Villanueva. Baka siguro mga kababayan natanggap na nila yung kanilang kickback mula doon sa budget ng PhilHealth at DepEd na kanilang tinapyas at nilagay mga kababayan sa DPWH na isang kilalang corrupt mga kapatid na ahensya ng ating gobyerno. Baka siguro mga kababayan natanggap na nila yung mga yung mga kickback nila mga kababayan mula doon sa tinapyas nila na budget nitong DepEd at PhilHealth. Kaya naman nagpabongga ng husto itong si Villanueva. Iruin mo, nag-birthday party ka sa loob ng National Museum. Napaka-engranding handaan mga kababayan ang ginawa ni Villanueva. National Museum pa talaga yung kanyang venue. Sa bagay mga kapatid, tandaan natin na bilyones mga kapatid, yung budget ng PhilHealth at DepEd. Kaya, ano ba naman yung gumastos ka siguro dyan ng 30 million? Ano ba yung 30 million mga kapatid or 50 million?
Diba? Napakaliit na bagay niyan kumpara doon sa natanggap nilang kickback. Kaya eto mga kababayan, bonggang-bongga ang birthday party ni Joel Villanueva. Pero inyo mga kapatid, anak pa ng religious leader yan. Nagtuturo di umano yung tatay niya ng mga batas ng Diyos. Ay, nako, tuloy. Sa National Museum, kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan, Grabe, habang nalulunod sa baha yung mga kababayan ni Joel Villanueva dyan sa Bulacan, andon. Nagpapabongga sa kanyang birthday, mga kapatid, sa loob ng National Museum. Grabe, biruin nyo, kung yung ginastos mo dyan sa birthday mo, Joel, ginawa mo na lang ayuda dito sa mga kababayan mo sa Bulacan, di sana all happy. Diba mga kababayan, biruin mo kung gagastos siya doon ng 30 million sa loob ng tawag nito ng National Museum, mga kapatid. Kung ginawa mong ayuda yan, ginawa mong mga relief goods yan, di sana ang laking bagay na yan para sa iyong mga kababayan na binaha dyan sa Bulacan. Pero dahil insensitive ka, at wala kang pakialam sa inyong mga constituents dahil malayo pa naman ang eleksyon, ayon, mas inuna mo ang iyong pansariling interest. Nagpabongga ng kanyang birthday sa loob ng National Museum habang yung kanyang mga kababayan nalulunod na sa baha. Yan ang tatak ng isang walang kwentang senator, mga kapatid. Tuloy! ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Grabe, Binaboy ng husto, mga kapatid, ng administrasyon ni Escudero itong ating Senado. Biruin nyo, magsimula sa pagkonsinte sa isang magnanakaw na vice presidente hanggang sa pagpuslit, mga kababayan, ng ipinagbabawal na substance dyan sa loob ng ating Senado. Lahat yan, mga kapatid, nangyari po yan sa ilalim ng administrasyon ni Escudero. Ibang klase ka na talaga, Cheese. Kakaiba talaga ang iyong Senate leadership ngayon. Lahat ng bawal, lahat ng illegal, pwede na. Ibang klase talaga. Ito, mga kapatid, alamin natin kung sinong senador ito. Baka pangalanan, mga kababayan, dito sa balitang ito. Tuloy. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Ito ba, mga kababayan, dahil nakapasok itong ipinagbabawal na substance na ito, mga kapatid, sa loob ng ating Senado, ibig sabihin, mga kababayan, hindi po ganon kahigpit ang seguridad ng Senado. Kasi nga, mga kapatid, naipuslit ito Di ba? Naipuslit, mga kababayan, itong chongke na ito sa loob ng Senado. At doon pa mismo, mga kapatid, sinindihan sa loob ng session hall ng Senado. Di ba, mga kababayan? Ibig sabihin yan, hindi ganun ka-secure. Yung ating mga, tawag to, yung ating mga senador dyan sa loob ng Senado. Ibig sabihin, pwede ring mapasukan yan, mga kababayan, na mga hitman. Pwede yun, mga kapatid. Ito nga chongke, naipuslit nila Di ba? Ibig sabihin, kung magaling ka, halimbawa may pinapatrabahong senador diyan, di ba? Ito halimbawa lang 'to, mga kababayan, Halimbawa may target na senador diyan na gugurgurin, mga kababayan, dahil marami siyang sinasagasaang mga na mga tao. Pwedeng mapasok yung Senado, mga kababayan. Di ba? Dahil hindi ganun kahigpit yung kanilang seguridad. Pero may itong chongke na ipasok, mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, delikado. Yung ibang mga senador dyan sa loob ng Senado, lalo na itong sila, sila, tawag Senator Risa, na kung saan, mga kapatid, mainit po yan, sa Chinese triad, mga kababayan, dahil doon sa kanyang ginawa, kay Alice Go. Diba? Pag yan sila, mga kapatid, ipagurgur yan, nitong mga, tawag nitong mga Chinese mafia, posible pala, mga kababayan, dahil hindi po ganun kahigpit ang seguridad ng ating Senado. Biruin mo, naipuslit yung chongke, mga kapatid. At doon pa sinindihan, mga kababayan, sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado. Ibang klase talaga, mga kapatid, itong leadership ni Escudero. Tuloy.
natunto umano ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Babae pa talaga. Inay ko po. Sinong senador kaya ito, mga kapatid? Comment nyo nga dyan sa baba, mga kababayan, kung meron kayong alam, no, kung sinong senador ito. Isa lang yung alam kong senador, mga kapatid, na isinusulong yung yung tawag dito, paglilegalize ng marijuana eh. Isa lang, no, yung alam kong senador. And ay nako, baka mamaya dyan, mga kababayan, staff niya to. Lalo na't mga kapatid, itong senador na ito, barumbado pa naman to. Barumbado, tapos mga kababayan, may criminal records pa. Ngayon, sinusulong niya, mga kababayan, na illegalize itong marijuana. Hula ko dito, mga kapatid, ito yung senator na ito. Siya yung, kumbaga, sa kanya tong staff na ito na kung saan gumamit ng tsongke sa kalagitnaan ng session. Sa kanya tong staff na ito, mga kababayan. No, sa kanya to. Tingnan natin, mga kapatid, baka banggitin po dito sa balitang ito. Tuloy. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-i-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Pwede naman yan, kahit na-i-flash niya yung kahit na-i-flash niya sa inidoro yung tawag nito, yung ebidensya, pwede niyo pong i-drug test yan. Pwede niyo i-drug test yan kung gusto niyo talaga. Diba? Pero pag ayaw nyo naman, at gusto nyo lang hayaan yung tao na yun na labas-pasok dyan sa Senado, problema nyo na yan. Diba? Pwede yan. Kahit itapon pa yung ebidensya, pwede nyo ipa-drug test yan. Alam nyo na no? May hula na kayo kung sino yan kung sino yung babae na yan Pwede naman para hindi naman nakaka-offend, no? sa kanya, pwede naman na lahat ng staff ipa-drug test. No, para pantay-pantay lahat. Balay nyo, mamaya dyan, mga kababayan, meron din palang ibang gumagamit dyan ng mga ipinagbabawal na droga, mga kabatid. Ang gawin nyo na lang siguro dyan, para klaro, no, at para patas naman, at para hindi nyo siya, bubulol ako, para hindi nyo siya ma-single out, no, dapat siguro, lahat ng staff ng mga senador, kunin nyo muna yung mga pangalan, no, at isa ilalim nyo sa drug test, no? Nang sa ganon, makita nyo, no, kung sino nga ba yung gumamit, no, ng ipinagbabawal na substance dyan sa loob ng Senado. Dapat i-address nyo yan dahil ang Senado ay pagawaan po yan ng batas. Dyan po pinupukpok, pinapanday, mga kapatid, ang ating mga batas, no? Tapos ngayon merong papasok dyan. At dyan pa nag-pat session sa loob ng Senado. Napakalaking insulto niyan ng ating Senado, mga kababayan. Sobrang napakalaking insulto yan sa ating Senado, mga kapatid. Kaya dapat niyan ang gawin nyo, no, kahit sabihin natin na i-flash na yung ebidensya, pwede nyo pa rin ipa-drug test lahat ng staff dyan nang sa ganon, no, makakuha kayo ng ebidensya at maipakulong nyo na yung staff na yan ng kung sino mang senador na yan. Diba? Yun lang yun. Madali lang gawa ng paraan yan kung gusto nyo. Diba? Basic yan. Pero pag ayaw nyo at gusto nyo proteksyonan yung taong yan, problema nyo na yan. Diba? At that is unfair, mga kabatid, no, sa ating mga kababayan na nahulihan din, no, sa paggagamit ng ipinagbabawal na substance na yan. Diba? Dapat kung ano yung ginawa doon sa mga hinuli at kinulong, no, yan din ang gawin nyo sa staff ni Senator na yan. Diba? Nang sa ganon, hindi na pamarisan. And pati si Senator, pag matukoy nyo kung kaninong staff yan, dapat pati si Senator, ipa-drug test nyo rin. Diba? Ipa-drug test nyo rin. Nang sa ganon, malaman namin kung sino yung senador na yan na may isang staff na gumamit ng tsongke sa loob ng sesyon ng Senado. Diba? Kailangan malaman ng taong bayan yan. Hindi pwedeng isikreto nyo yan sa taong bayan. Kailangan naming malaman yan. Kaya ang gawin nyo dyan talaga, imbestigahan nyo, ipa-drug test nyo lahat ng staff dyan, no? At pati si Senator, after nyo matukoy yung staff, kung kaninong staff yan, pati si Senator, ipa-drug test nyo na rin. Nang sa ganon, malaman din namin kung sino or makilala din namin kung sino nga ba yung Senator na yan.
Pero may hula na ako dyan mga kapatid eh. Meron na po akong hula dyan kung sino yung senador na yan. Pero mahirap kasi, di ba? Baka mamaya yan eh, malibel tayo. Tuloy. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplaska, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Oh. Siya pala. Sila pala ang pinanggalingan ng reklamo. Di ba? Interesting. Sino kaya itong senador na ito kung hindi itong si Robin? Nako. Baka yung nakatalikod na yan mga kapatid, oh. Sana lang, no? Sana lang malaman natin mga kapatid, no? At dapat talagang malaman niya ng taong bayan kung sino ba yung senador na yan. 'Di ba? Kasi mamaya diyan mga kababayan, ito pa lang si senator natin eh. No, bida-bida diyan sa loob ng Senado, yung pala eh gumagamit pala ng ipinagbabawal na substance. Hindi pwede yan mga kapatid, bawal po yan. No, hindi pwede yan mga kababayan. Dapat maging patas, no, yung ating mga senador, no, sa ating mga kababayan na kinulong na dahil sa paggagamit ng ganyang substance. Diba? Dapat pantay-pantay mga kababayan. Pag ito, walang resulta itong investigasyon na ito mga kababayan, ibig sabihin, wala na talagang kredibilidad at wala nang dangal yung ating Senado pag hindi nila napanagot mga kababayan, no? Itong staff na ito, pati yung senator, kung saan mga kapatid, mahirap kasi talaga magsalita eh. Tuloy! Pero batay sa politiko, dati na ring nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Babae nga talaga mga kapatid. Sino kaya yan mga kababayan? Tuloy. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Sino kaya ito mga kababayan? Dati niyang katrabaho bago sila naipasok sa Senado. Sino kaya yung lintik na yan? Mga kapatid. May hula na ako Dating magkatrabaho mga kababayan. Dating magkatrabaho. Diba? Bago sila naipasok sa Senado. Parang maalam ko na mga kapatid. Bigyan ko kayo ng clue. No? Bisaya po siya. Medyo mataba. Diba? At minsan na rin naging mataas na official yan. At kaalyado mga kapatid, kaalyado po mga kababayan ni Tatay Diggs. Oh. Bago daw mga kapatid, magkatrabaho daw sila bago sila nakapasok sa Senado. Obvious mga kababayan kung sino. Naku, mga kapatid, alagad pa ng batas yan Alagad ng batas yan kung ganun mga kababayan. No? Kung dati silang magkatrabaho, alagad sila ng batas. Tapos mga kabatid, ganun. Mga kababayan, nako, ito na nga ba sinasabi ko. Parang may mali talaga. Tuloy. Tiniyak naman ni General Aplaska na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda, Mga kapatid na medyo na ako doon no? Dating magkatrabaho sila bago pumasok sa Senado. No? At sinasandalan niya itong senador na ito noon. Mga kababayan, parang alam ko na to. Parang kilala ko na to, mga kapatid. Dating magkatrabaho. Sino ba yung senador dyan, mga kababayan, na kung saan may mga staff na dati niyang katrabaho? Ako may hula na ako, And ito siguro, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito si Padilla, 'di ba? Posibleng hindi si Padilla to mga kapatid kung ganon. Kasi iba yung description Yung description is dati sila magkatrabaho, no? At dati nang malakas ito sa kanyang amo na senador ngayon noong nasa trabaho pa sila, 'di ba? Tapos ngayon mga kapatid,
senador na itong kanyang katrabaho dati at amo na niya ngayon. Ay, amo din pala niya ito noon, mga kababayan. Pero nasa the same field sila, mga kapatid. Nako, kung tama yung hinala ko, delikado. Mga alagad pa naman kayo ng batas. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan nyo po, nawawala ako. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, mga kapatid, huwag nyo po sana kalimutan i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-iwan na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga opinion. Sa tingin nyo, mga kababayan, iisa lang, parehas ba tayo ng iniisip? Kasi ako, mga kapatid, parang alam ko na eh. Comment nyo dyan, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.